mga bossing, eto na po, no? Mukhang nagmamakaawa na ang dating Pangulong Duterte. Iboto niyo naman daw kasi. Oh, ayan na po. Hindi na kayo pinahirapan, mga kababayan. Inilabas na sa inyo, ipinakita na sa inyo kung sino yung inyong mga iiwasan. Actually, yung iba dito, hindi ko kilala. Yung iba dito, ay nakaupo pa kagaya ni Robin Padilla, mga kababayan. Nangangamusta sa inyo ang dating Pangulong Duterte. Oh, nangangamusta ang dating Pangulong Duterte. Ano sabi? Kumusta kayo? Isog ka ba? Yun na naman niya, mga kababayan. Isog ka ba? Aba, sumama ka na sa rally. Parang tinigil na nila yung parali-rally nila, mga bossing. Wala, pahiya na ho agad eh, no? Talagang wala na ho talagang sumasama eh, no? Oh, isa-isahin natin. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa Senate slate. Ayan da. Alam niyo po mga kababayan, yung lagi kong sinasabi sa inyo, si Robin Padilla kasi nag-live doon sa kanyang Facebook account. Si Marcoleta lang yung naano ko eh. Si Marcoleta lang yung nakita ko eh. Si Marcoleta oh, parang wala na sa sarili. Yung tulala, mga bossing, kaganon lang oh. Manong Dante! Manong Dante! Tinatawag ni Binoy. Parang hindi na alam. Sabi ko, siguro iniisip ni Marcoleta, ano ba tong ginagawa ko? No? May picture taking pa ako, may pictorial pa akong kasama. Wala naman ako sa top 20. Sa 22, 23 kapag kaganyan ho, mga kababayan, medyo malabo na po 'yan eh. No? At habang papalapit po ng papalapit ang eleksyon, mga bossing, kada binubuka ni Marcoleta yung kanyang bibig, kapag ipinagtatanggol niya ang vice presidente, lalo pong dumadaos-dos, lalo pong bumabagsak yung tiwala ng sambayan ng Pilipino. Nakikita at nararamdaman, ako ang gagawin lang nito sa Senado, wala, ipagtanggol ang mga Duterte. Yung isang beses na pinagtanggol niya doon sa Congress, mga bossing, wala na bang hiya itong Congress na ito? No? Ganun daw ho, mga kababayan. Kasi daw, tinatanong ang Vice Presidente. Tinatanong, inuusisa, iniimbestigahan kung saan gagamitin yung pondo na hinihingi na 2 bilyon ng Vice Presidente. Sabi ni Marcoleta, hindi na ba natin gagalangin kung ano yung ginagawa natin dito sa Kongreso dati, na kapag ang Vice Presidente ang humingi ng budget, wala nang tanungan. Mga bossing, hindi na po kasi talaga uubra no? Sa panahon na ito. Yung mga ganyang estilo po. At least kailangan lahat po, mga kababayan, ng ating politiko, lalong-lalo na yung malalaki ang nabibigyan ng budget, talagang kailangan ng question and answer. At kailangan makita ho kung saan nila gagastusin at ilalagay yung pondo na pera ng Pilipinas, mga bossing. Presidente, problema nila, nandoon si Bersamin. Di ba? Nagpaliwanag ho. Kaso sa Vice Presidente talagang ayaw. Doon ko nakita na unti-unting bumulusok po at doon ko nakita na yung mga nasa social media, yung sa comment section, sabi nila, dati idol ko yan si Marcoleta, ngayon hindi na. wala din pala. Isa-isahin ho natin, mga bossing, senador daw to ni dating Pangulong Duterte, hindi na kayo pinahirapan. Sana iboto ninyo straight. Si Binoy iboboto ulit? Hindi pa naman re-electionist yan eh. Yun ang buenas ni Binoy, mga kababayan. No? Buenas si Binoy kasi hindi pa mawawala sa Senado. Una, hindi ko kilala. Pakilala nyo mga boss sa akin. Hindi ko kilala eh. No? Pero dahil nga po nasa linya ng ating presidente, mga kababayan, dating presidente, alam na natin kung ano gagawin niyan. No? Alam na natin kung sino lang po ang ipagtatanggol niyan. Hindi magiging para sa Pilipino yan. Para sa Duterte yan. Pangalawa, Rodante Marcoleta. Na-explain ko na sa inyo agad kung bakit bumubulusok pababa yung kandidatura ni Marcoleta. Alam niyo, Boto de la Rosa! Ito, hindi ko talaga kilala ito, mga bossing.
Mukhang hindi nyo din kilala. Bato de la Rosa! O sasabihin ko pa ba, i-explain ko pa ba, mga kababayan? Alam naman natin na si Bato de la Rosa, talagang gagawin lang po niyan, ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Tumatanaw lang po ng utang na loob sa mga Duterte, si Bato de la Rosa, mga bossing. Kaya nga po yung kahit paliko-liko, walang kwenta, walang saysay, walang napala ang bayan doon sa hearing niya. Itinuloy niya pa din. 'Di ba? Kung saan-saan pinaglaruan, sabi ni Milagrina Zamora, pinaglalaruan lang ng mga Duterte ang bayan. Oh. Si Bato de la Rosa parang ganoon din ho, mga bossing, 'di ba? Para lang din hong naglalaro, mga bossing, doon sa kanyang pahiring-hiring po. Oh. Doon din laglag ang tuka. Bunggo. Si Bunggo na ipinagmamalaki yung kanyang malasakit, nagyabang, no? Tamad daw si Trillanes, tamad daw yung dating Senador Trillanes. Samantalang nung pinagtapat yung listahan ng parehas nilang nagawa, mas madami yung kay Trillanes, tapos yung kay Bunggo, yung malasakit. Sumunod na po doon yung mga palugaw. Sumunod na po doon yung mga patarpulin-tarpulin ni Bunggo. Dating Pangulong Duterte, wala. Kaya naman po, nandiyan ang dating Pangulong Duterte. Kasi itong mga ito, mga kababayan, hindi po tatauhin o hindi po makikilala ng mamamayang Pilipino, kung wala dyan si dating Pangulong Duterte. O tingnan nyo, hanggang ngayon, kanina ko pa kayo tinatanong. Sabi ko, tinatanong ko sa inyo, sino to? Kung tumatakbo ba itong senador? Hindi nyo din alam kung sino. Hanggang ngayon, hindi nyo kino-comment. Si Robin Padilla, wala. Budol tayo niyan, mga kababayan. Binoto ko yan. Eto, dehens ko ding alalik to. Di ko din kilala. Jimmy Bond. Ay, mamaya ka na, BP. Jimmy Bondok. Batang Duterte. Parang ang nakita ko din sa pinaka-survey, kung nasa si Jimmy Bondok, lagpas 20 din ho. At wala pong iba, mga kababayan, si BP Epal ng Epal. Mamaya ka na, BP, susunod ka. Wala pong iba kundi si Ipe Salvador, mga bossing. Lalo na ho ito. Sabi ni Bini Mika, fan page, coaching staff ba yan ng iba? Coaching staff ba yung iba? O baka. No? So, ibig sabihin, kung ito, tapos ito, dalawa, tapos ito, si dating Pangulong Duterte at si Binoy, hindi mga tumatakbo kasi si Binoy, hindi naman re-electionist. Dating Pangulong Duterte, mayor ang tinatakbo nito dahil hindi nga kaya ni Baste Duterte yung kalaban niya si Carlo Nograles. Ilan lang ang senador nila? Si Dante, wala pang kapag-asa. Si Bato, naglalaro sa number 12, number 14, no? Malamang sa alamang, malaglag yan. Si Bunggo, yan, nasa loob pa ng top 12 yan. Si Binoy, so isa madaling salita ho, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang po ang senador nila. Aba, paunti ho ng paunti. Alam nyo, mga kababayan, sa politika po, kapag ka nakikita nila na malakas yung partido, kapag nakikita nila na malakas yung namumuno doon, kagaya na lang ni dating Pangulong Duterte, magsusumiksikan po ang mga kandidato dyan. Magpupuntahan po ang mga kandidato dyan. Magkakandara pa po yung mga kandidato para makasama sa lineup na yan. Pero eto ho, 1, 2, 3, 4, 5, lilima na lang. Bakit kaya hindi nila isinama si Vic Rodriguez? No? Bakit kaya? Siguro style nila. Para hindi isipin na si Vic Rodriguez maka-Duterte. No? Ganon din ho yun, mga kababayan. Pero speaking of Vic Rodriguez, hindi ko din nakikita sa top 12 si Vic Rodriguez. Parang wala din sa top 20 si Vic Rodriguez, mga bossing. Ano? Wala wala na sumasama. Paubos na ho. Parang namamalimos na po. Sana iboto ninyo straight itong mga ito. Malamang ho, mga kababayan, itong ginawa nilang pictorial na ito ay para po, no?
para po doon sa hindi na tayo pahirapan. Eh, sasabihin, eh, iisa-isahin nyo pa eh, doon sa balota kung sino yung iiwasan ninyo. O eto, nag-pictorial na kami para alam nyo na kung sino ang hindi nyo iboboto. Grupo ng bayan, gaya ng ama. Sabi ni Diggs Quiros, di pa nanalo si Ipe, nagyayabang na. Magkulangot ka na lang. Tapos, ipitik mo, Diyos ko Lord. Si Ipe kasi, no, nauuna. Talagang nauuna. Alam nyo mga kababayan, hindi pa nga tumatakbo yan. Sabi, kayong mga basher ng mga Duterte, mategi na kayo. Delicate si Ipe. Pag nanalo yata ito, mga kababayan, lahat ng bumanat, lahat ng nagsalita tungkol kay Ipe, eh nako, baka resbakan at gantihan ho, mga kababayan, mga bossing. Ano? Sabi ni Cyrus Reyes, wala ng power mga Duterte. Hindi na sila mananalo kahit anong posisyon. Isa sa nakikita ko yan. At posible, mga bossing, na mukhang pati Davao ho, eh mawala sa kanila. No? Dahil nakikita naman po natin yung isang Carlo Nograles ay napapansin po ngayon sa Davao. Bakit ho? Dahil nga po, mga kababayan, nabibisto kung ano yung mga kilusan o yung mga galawan nila sa Davao na dati sinasabi nila safest city sa Southeast Asia, hindi naman daw po. No? Tapos sinasabi nila malinis ang Davao. Raymart Aguinaldo, hindi ako natawag. Ayan. Di ho ba? Sinasabi nila safe daw ang Davao. Pero kung makakakita ka 37 o 38 doon sa nagtatrabaho sa munisipyo, 8 pulis, positibo. Saan ka nakakita ng safe na mismong doon po sa loob ng kanilang munisipyo ang daming positibo? Mga kapulisan positibo din po. So, ayun ang mangyayari dyan mga kababayan. Baka po, pati yung Davao, hindi na masabi sa susunod na balwarte ng mga Duterte. Baka sa susunod ho yan, mga bossing, wala na. No? Sabi ni Emelita, huy, luko mong vlogger ka, taga Agusan del Sur, solid Duterte. Di bahala ka dyan sa Agusan del Sur, baka ikaw lang ang solid dyan. Di ba? Baka ikaw lang ang solid dyan, Emelita Ongkad. Nako, wag mo na ipilit.